Maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito mga kaibigan. Sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga madalas na pagkakamali sa public speaking. Itong mga pagkakamali na to, madalas nagagawa ito ng mga hindi pa talaga sanay magsalita sa harap ng maraming tao or ng mga beginner. Kung estudyante ka na madalas pinagre-report ng teacher sa harap ng klase o isa ang public speaking sa mga kahinaan mo, pero kailangan mo itong gawin. Sa video na ito, malalaman mo yung mga bagay na dapat mong iwasan. Okay, simulan na natin. Isa sa mga common mistake sa public speaking, hindi paghahanda. Maganda na may tiwala tayo sa sarili natin. Kaya feeling natin may mga pagkakataon na hindi na natin kailangang paghandaan yung isang bagay. Pero alam mo minsan, yung sobrang tiwala natin sa sarili natin, yan ang nakakapagpahiya sa atin. Minsan kasi hindi sapat kung ihahanda lang natin yung mga visual aid natin, yung script natin, o yung pananamit natin. Tapos, hindi naman tayo nag-practice. Mag-practice ka pa rin. Kung alam mo naman sa sarili mo na hindi ka pa sanay, kahit pa nagawa mo na yan noon, dapat may rehearsal ka pa rin. Pinagpa-practicean mo pa rin dapat kung ano yung sasabihin mo sa harap ng maraming tao. Hindi sapat kung titingnan mo lang yung outline mo, tapos feeling mo na kaya mo na siyang i-deliver. Dahil pagpunta mo sa harap niyan, mag-iiba yung pakiramdam mo. Posibleng magkamali ka ng magkamali sa mga sinasabi mo. Kaya dapat nagpa-practice ka at ini-imagine mo na nasa harapan ka na ng maraming tao habang dinideliver mo yung mga sasabihin mo. Next common mistake sa public speaking, mas maraming basa kesa sa pakikipag-usap. Ito yung pinaka nakaka-boring sa lahat, lalong-lalo na sa mga estudyante. Yung mas marami pa yung basa kesa sa pakikipag-usap nila sa audience nila. Minsan pa nga basa na lang yung ginagawa tapos okay na. Akala naman nila naiintindihan na ng ibang tao yun. Kung ganyan ang ginagawa mo, naiintindihan naman kita. Kasi baguhan ka pa lang at hindi ka pa sanay magsalita sa harap ng maraming tao. Pero kung magsasalita ka na rin lang sa harap ng maraming tao, sulitin mo na. Sikapin mo na iwasan yan. Galingan mo na. Moment mo yan eh. Magpakitang gilas kang magsalita. Maliban na lang kung maganda talaga yung boses mo, malakas yung boses mo, o kaya may tono talaga yung pagbasa mo. Pero iba pa rin talaga kapag pinapakita mo na nakikipag-usap ka sa kanila. Next common mistake sa public speaking, hindi pagtingin sa audience. Pwede kang magmukhang magaling magsalita kasi nag-practice ka. Pero kung hindi ka titingin sa audience mo, magmumukha kang robot. Hindi magiging engaging yung moment mo. Marami kasing ganun, 'di ba? Yung salita lang sila ng salita. Nakaharap nga sila sa audience nila, pero hindi naman sila tumitingin. Hindi sila nakikipag eye to eye contact sa audience nila. Kapag magsasalita tayo sa harap ng maraming tao, gawin kasi nating engaging yung pagsasalita natin. Paano natin gagawing engaging yan? Bukod sa galingan natin sa pagsasalita, tumingin din tayo sa audience natin, eye to eye contact. Parang sa natural lang na pakikipag-usap, kapag nakikipag-usap ka sa isang tao, nakatingin ka sa kanya ng direkta, di ba? Ganun lang din yung gawin mo sa public speaking. Isipin mo na nakikipag-usap ka lang sa kanila ng natural. At huwag mong gawing big deal yung ginagawa mo para hindi ka ma-pressure. May mga audience kasi na naboboard kapag hindi sila tinitingnan. At posibleng magmukha ka ring intimidating kapag tumitingin ka sa audience mo kasi nakukuha mo yung atensyon nila. Bakit ko nasabi na pwede kang maging intimidating kapag tumitingin ka sa kanila? Kasi naipapakita mo na confident ka sa sinasabi mo. Kaya kapag hindi ka marunong tumingin sa audience mo, pwede silang mawalan ng interes sa'yo at sabihin, tumingin ka sa akin! Tumingin ka sa akin! Next common mistake sa public speaking, paggamit ng mga nakaka-boring na body language. Kadalasang nagagawa ito ng mga hindi pa talaga sanay. Kung ano-ano yung nagagawa ng katawan nila nang hindi nila namamalayan. Kagaya ng paghawi-hawi ng buhok, pagkamot sa ulo,
pagkamot sa puwet, mga ganyan-ganyan. Okay lang yung pagkumpas-kumpas ng kamay kagaya nito kasi hand gestures yan. Kusa talagang lalabas yan kapag nagsasalita ka sa harap ng maraming tao. Kasi yung kamay natin nag-a-adjust lang yan sa mga sinasabi natin para maging engaging yung speech natin. Pero yung mga body language na hindi naman kailangan, yung pagkakamot-kamot kung saan-saan, hindi siya normal tingnan. Kaya hanggat maaari, sa practice pa lang, iwasan na kagad natin yan para naman magmukhang maganda yung pagpa-public speak natin. Next common mistake sa public speaking, hindi paggamit ng visual aid. May mga nagsasalita sa harap ng maraming tao na hindi talaga gumagamit ng visual aid, as in zero visual aid talaga. Kadalasang ginagawa ito ng mga sanay na. Yes, may mga taong nakakaintindi sa mga ganon kasi kaya naman nilang dalhin yung sarili nila kahit walang visual aid. Pero iba pa rin talaga kapag may nakikitang iba yung audience nila. Maski ako, honestly, guilty din ako dito. Kasi kapag magsasalita ako sa harap ng estudyante ko, marker lang yung hawak ko. Kung ano yung susulat ko sa board, yun lang yung sasabihin ko sa kanila, papalawakin ko lang yun. Pero sa tingin ko, okay naman kasi kaya ko namang dalhin yung sarili ko at nagre-resulta naman yun ng maganda. Siyempre, napakaraming loads na binibigay, napakaraming room na dapat puntahan. May oras pa ba akong gumawa ng visual aid? Pagbigyan nyo na, di ba? Pero aminin mo, bilang estudyante, natututo ka rin naman sa teacher na marker lang yung dala, di ba? O kaya chalk lang. Tapos, nakakapagturo na sila sa harap ng klase. Ang kaibahan nga lang, yung marker na gamit ko, sa estudyante ko pa hinihiram. Kapag walang marker yung estudyante ko, walang klase, aray ko. Next common mistake sa public speaking, sobrang dami ng visual aid. Common mistake yung walang visual aid, di ba? Common mistake din yung may visual aid nga pero sobrang dami naman. Maraming audience kasi na kapag una pa lang nakita na nila na sobrang dami ng visual aid na nasa harap, nagkakaroon sila ng pakiramdam na parang hindi sila matututo or hindi nila matatandaan kung ano man yung sasabihin ng speaker. Sobrang dami ng words na nakikita, kung sobrang dami ng pictures pwede pa. Basta kapag sobrang dami ng visual aid, may mga listener na inaantok kagad dyan. Kaya kapag magsasalita ka sa harap ng maraming tao at gagamit ka ng visual aid, kontian mo lang yung visual aid mo or saktuhin mo lang. Tapos ikaw na ang bahalang magpalawak nun. Kesa naman sa halos lahat ng sasabihin mo, nando na kagad sa visual aid mo. Paano ka pa makakapagpakitang gila sa audience mo nun? At yun yung mga common mistakes sa public speaking na dapat mong iwasan. Natuwa ka ba sa video natin ngayon, kaibigan? Kung natuwa ka, like mo naman. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ano pang hinihintay mo? Subscribe to this channel dahil marami pa tayong pag-uusapan na makakatulong sa pag-aaral, sa trabaho, at sa pakikisama natin sa ibang tao.